Saglit, tanungin kita. Kumusta ba talaga ang relasyon mo sa pagkain? Isipin mo nga, kailan ka ba huling kumain dahil gutom na gutom ka talaga? At hindi dahil bored ka lang o yun kasi yung nakasanayan mong oras. Kasi aminin natin, parang nawala na yung boundaries natin sa pagkain, di ba? We eat in the car, sa harap ng computer habang nanonood ng Netflix, parang ang pagkain andyan lang palagi, anytime, everywhere. At dahil sa constant food availability at yun nga, yung late night scrolling sa phone, ang dami nating extra calories na nakakain. At kapag yan sinamahan pa ng kakulangan sa physical activity, well, doon na tumataas yung risk natin for things like obesity and even type 2 diabetes. So, ang tanong, paano natin mababago itong ganitong lifestyle? Well, isang paraan na unti-unting sumisikat ngayon ay ang pagre-re-evaluate, yung pagbabalik tanaw sa eating habits natin sa pamamagitan ng fasting. Okay, so dito na pumapasok yung bida natin for today. Intermittent fasting, or in short, IF. Ano nga ba talaga ito? Let's break it down. Okay, para malinaw sa lahat, ang intermittent fasting, hindi ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo. Hindi ito yung bawal ang kanin o bawal ang matamis. Ito ay tungkol sa kung kailan ka kakain. It's more of an eating schedule, hindi isang restrictive diet. Gets? It's all about timing. So paano ba ito ginagawa? Actually, may iba't ibang paraan. Tingnan natin yung mga pinakasikat na methods. Unahin natin yung pinaka-popular, ang 16-8 method. Dito, simple lang, magfa-fasting ka for 16 hours. And don't worry, kasama na ang tulog mo dyan at meron ka lang 8-hour window para kumain. So basically, ang nangyayari, you might skip breakfast, tapos kakain ka na lang ng lunch and dinner within those 8 hours. Meron ding tinatawag na 5-2 method. Dito, medyo iba yung approach. Kumakain ka ng normal for 5 days a week, pero sa 2 araw na hindi magkasunod, sabihin na nating Tuesday at Friday, you will severely restrict your calorie intake to about 500 to 600 calories. So mas may flexibility ka for most of the week. And then syempre, may mga longer fasts din. Ito yung 24, 36 or even 48 hours na walang calorie intake. Pero warning, this is for the more advanced and experienced people. Usually, ginagamit ito para ma-break yung mga weight loss plateau. Hindi ito for beginners, okay? Okay, so gets na natin yung how. Ngayon, yung tanong is, ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan natin kapag nagfa-fasting tayo? Dito na nagiging super interesting ang science. Gusto kong isipin nyo na nagkakaroon ng isang malaking garage sale ang katawan mo. Okay, tingnan natin itong timeline. Sa unang 12 hours ng fasting mo, ubos na yung stored sugar or glycogen na ginagamit for energy. Pagdating ng 18 hours, boom! Nagkakaroon ng fuel switch. Dito na nagsisimulang mag-burn ng taba ang katawan mo for fuel. Yan yung tinatawag na ketosis. At pag-abot ng 24 hours, dito na nagsisimula yung magic, cellular cleanup or autophagy. At kung itutuloy mo pa, after 48 hours, tumataas din ang growth hormone levels para sa muscle repair. Pag-usapan natin sandali itong autophagy. Sobrang importante nito. In fact, Nobel Prize-winning science ito. Isipin mo, ito yung parang cellular cleaning crew ng katawan mo. Tinatanggal, nire-recycle nito yung mga luma at sirang parts ng cells mo para makagawa ng bago at mas healthy na cells. Ito yung garage sale na sinasabi ko, tinatapon yung mga luma at sirang gamit para magkaroon ng space para sa mga bago. Amazing, di ba? At dahil sa mga prosesong yan, a lot of studies point to many potential benefits. Pwede nitong i-reduce ang insulin resistance na good for preventing type 2 diabetes. Pwede ring makatulong sa pagbaba ng risk factors for heart disease. It may improve brain health. And of course, dahil sa autophagy, it triggers cellular repair. And yes, it can definitely aid in weight loss. May mga pag-aaral pa nga na nagsasabing baka makatulong ito sa pagbabagal ng aging process. Pero wait lang. Bago ka ma-excite at mag-try agad-agad, napakahalaga na malaman natin kung para kanino ba talaga ang intermittent fasting at kung paano ito sisimulan sa tama at ligtas na paraan. Now this is super important. Intermittent fasting is not for everyone. Kung ikaw ay underweight, may history ng eating disorders, kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, or trying to conceive, or kung may diabetes ka o may mga serious medical conditions, please, this is likely not a safe option for you. Health and safety always come first. Kung sa tingin mo naman ay pwede ito para sa'yo, heto ang 3 mabilis na tips.
Number 1, stay hydrated. Tubig, black coffee o tsaa ang friends mo dito. Walang asukal ha. Number 2, huwag kang mag-binge eating pagkatapos ng fast. Break your fast with a normal, well-balanced meal. At number 3, be consistent. Bigyan mo ng sapat na oras yung katawan mo to adapt. Hindi to karera. At syempre, eto na, ang pinakamahalagang paalala sa lahat. Ang pinag-uusapan natin dito ay for informational and educational purposes only. Para sa totoong medical advice, please, laging kumonsulta sa inyong doktor bago kayo gumawa ng kahit anong major changes sa inyong diet. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Ang intermittent fasting ba? Isa lang ba itong uso? Isang health trend na lilipas din? O isa ba itong powerful tool para muli nating marinig at makonekta ang sarili natin sa natural na ritmo ng ating katawan? Ano sa tingin nyo? Thank you for watching, Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.